Yo, what's up guys? What's up? So, ngayong ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account sa SSS. Kung paano mag-register. So, magandang araw sa inyo kung ikaw ay nanonood ng umaga, tanghali, magandang araw sa iyo. Kung ikaw naman nanonood ng gabi, magandang gabi sa iyo. So, ngayon, dito muna tayo sa member login. So, nakita nyo itong user ID and password. So, yung iba dyan ay meron ng mga, kung nakagawa na ng account, pwede na kayong direct login. So, ngayon sa mga wala pa, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa na account. So, kailangan natin muna nito. Okay? So, dahil wala pa tayo yan, pupunta tayo dito sa not yet registered in my SSS. Kung ikaw ay wala pang account, i-click natin yan. So, pagka-click natin yan, lalabas itong form ng online member user ID registration. So, dito, nakalagay dito, sabi dito is, please supply the following information as reported to the Social Security System. So, dito hinihingi dito yung CRN or SS number natin. So, ilalagay dyan natin yung ating SSS number. Yung binigay sa atin ng SSS na nakikita yun sa may form na papel. Yan, ilagay lang natin yung SSS number natin dyan. After naman, dito naman tayo sa email. So, ilalagay natin dito yung active email. Hirap mag-type Yan, active. Dapat active yung email na ilalagay natin dyan. Tapos confirm. Dalawa yan silang ilalagay. Active. So next naman, kung nailagay natin yung email natin dyan na active, kasi yung email na yan, dyan mag-send i-SSS ng mga information regarding sa yung account. Okay? So next naman natin, length must be 8. So yan yung sa password yan. Ito sa may preferred user ID. So dito naman sa preferred user ID, so pwede tayo dito magbigay ng user ID natin, ngunit hindi siya pwedeng lagyan ng characters katulad ng ganyan, mga yan. Hindi yan sila pwede. Hindi tatanggapin yung user ID natin. Kailangan yung pure lang natin na name. Kunyari Juan Cruz. Gawin lang, dikit lang, Juan Cruz. So yan yung lalagyan natin yan. So after natin dyan, dito naman tayo sa username, last name. So lalagyan natin dito yung last name natin, then yung given name, yung first name natin, tapos yung ating middle name. Yan. After natin malagay dyan sa tatlo na yan, yung ating next natin dito, kung meron kang suffix, pwede mo ilagay yan, pero hindi naman siya required kahit hindi mo nalagyan yan. So dito naman sa date of birth. Sa date of birth naman, lagyan lang natin yung birthday natin dyan. Dapat yung lahat ng nilalagay natin dyan guys is yung mga nakalagay doon sa ating E1 yung mga binigay nating information. Next natin is yung ating mailing address. So ito,
kung unit number, kung meron kayong, kung nasa unit kayo, floor, building, lagay lang natin dyan. Next naman yung street, house pala, house number natin. So kunyari yung house number natin, lagay lang natin dyan. Kunyari 046, ganon. Add yung street natin, mabuhay, ganyan. Kunyari subdivision, kung kayo ay nasa subdivision, yan, lagay din natin dyan. Check natin tong kung tayo ay nasa Metro Manila. Check natin yung Metro Manila tayo nakatira. Check lang natin yung kung province, check natin yung province. So next naman is yung city. So pipili lang tayo dito kung anong city tayo, kung ikaw ba yung nakatira sa Quezon City, Caloocan City, etc. So dito naman yung barangay natin, no? Okay, so barangay, kung anong barangay ka, kung anong barangay ka nabibilang. So hanapin lang natin yan dyan. Pwede natin i-insert. So next natin dito. So tapos na tayo dito, no? Tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa postal code, address. Lagyan natin yung address natin dito, complete address. City natin, kung Quezon City, lagyan natin yung zip natin. Hanapin mo lang yung zip ng Quezon City. Kung ikay Caloocan City, hanapin mo yung zip code ng Caloocan City. Yan. So next naman is yung country. Hanapin yung country natin, Philippines. Siyempre lagyan natin yan PH na oy. Next naman natin is registration preference. So sa registration preference, kung example dun sa may iwan na pinilapan natin sa is, tingnan mo kung anong number yung binigay mo doon, kasi yun yung magiging preference mo eh. Kung alam mo pa yung number na binigay mo doon, kahit na wala na yung number na yun, okay lang, basta alam mo pa, matatanda mo pa, o nakasulat pa. Ilalagay mo lang yan dito. Yan, lagay mo lang yung number na yan dito.
binigay mong preference. Yung binigay mong preference. So, since na wala tayong problema, okay yung ano ko, yung binigay kong preference, didiretso na ako dito sa click here. So, sa click here, lalabas dyan yung ating password. Create password, no? Create pass. Ayan, sorry, mahirap eh. So, yung pangalawang, ano dyan, alam ko, pangalawang box dyan na lalabas. May isa pang box na lalabas dyan, guys. Ulitin natin, ayusin ko. Wait. So, dito, ang lalabas dito. Yan. Yan, ganyan yung lalabas. Tapos dito, password daw. Hinihingi nila yung maglalagay ka na ng password mo. Pass. Tapos, confirm pass. Yan, confirm pass. I-pass na lang. Yan. So, after na nilagay mo yung password mo dito, nalagay mo na, may submit na yan dyan. Submit. May submit na lalabas, may submit sa baba. Pagka submit mo, okay na yon. Success na. So, after mo submit, babalik na tayo dito sa login form nila. So, ilalagay na natin yung ating preferred user ID. So, yung preferred user ID natin, yung binigay natin na name, yung bawal sama ng mga karakter, yung name lang dapat. Lagay lang natin dyan. Then dito, yung password natin na kagagawa lang natin kanina, ilagay lang natin dyan. Yan. Then, check natin tong I'm not a robot. Then, submit. After niya ma-submit, dapat tandaan niya yung ano niya, yung user ID niya, yung nilagay niya doon, guys, ha. Tandaan niyo, hindi yung password niyo, tandaan niyo lahat yan. So, check. Submit na. Pagka-submit natin dyan, lalabas na yung form. So, naka-enter na tayo sa kanilang website. So, ito na yung lalabas dito yung name mo, yung name ng employer. Ayan, name ng employer, ayan. Tapos yung SS number, and then yung CRN number mo. So, yan. Nakalagay yan dyan, guys. So, dito tayo sa member info. So, sa member info, nakalagay sa member info yung member details, update contact info kung gusto nyo i-update. So, dito naman yung details mo. Yan. Kung gusto mo mag-change ng password, click lang yan. Update security question. Sa update security question, yan yung mga kunyari hindi mo open yung account mo, tandaan mo lang yung binigay mong mga sinagot mo sa mga question na ibibigay nila. Tandaan mo yun. Yan, employment history, yan, appointment system, UMID, SSSID details. Okay, so lahat yan naka-member info. So, naman tayo sa inquiry. Sa inquiry naman, dito yung mga benefits, contribution, eligibility, loans info, RTC, CPO, reference number, inquiry, and then yung sickness, maternity. Yan.
So dito naman sa e-services, sa e-services naman, nandito yung benefit reimbursement module, disbursement account, endowment module, apply salary loan, apply for calamity loan, apply for unemployment benefit, apply for pension loan, request for member data change, simple correction, request record, submit maternity notification, submit retirement application, submit funeral claim application, simulated retirement calculator, peso fund, and flexi fund. So sa payment reference number 1, ito yung FRN payments, generate FRN. So dito naman, okay, wala na pala. So dito tayo ngayon kay inquiry. Since na gusto natin makita yung contribution natin, click lang natin to guys. Gusto nyo makita yung contribution natin, kung ilan na ba yun, kung tama ba yung mga ibinibigay nilang, yung ikinocommute na ng mga binibigay mo, yung mga kinakaltas sa'yo sa sahod mo. So click lang natin yan guys. Pagka-click natin yan, ganito yung lalabas. Yan, contribution. So ito yung monthly contribution. So dito, ayan, nakalagay dito kung yung years ng mga years na nagtrabaho ka na kinaltasan, yung mga kinaltas nila sa taon na yun. Ayan, so dito ay in-erase ko lang, tinakpan ko lang guys. Tinakpan ko siya guys eh. Pero tama naman lahat ng mga kinaltas nila sa akin. So dito, nakikita nyo naman dito sa baba, summary, total number of contribution display. So naka 41 na ako guys. Naka 41 na, hulog na ako guys na contribute sa SSS. So kailan ka ba pwedeng mag kung sakaling ikaw ay mag apply ng salary loan. So yun yung next na tutorial ko, susunod na video ko guys, abangan nyo yung guys ha. So ito, naka 41 na ako guys. So pwede na kaya ako mag apply ng salary loan yan? So guys, pwede na akong mag-apply ng salary loan yan dahil 41 na yan. Dahil ang pinaka minimum nila is 35 or lagpas 35 na, hindi ko lang maano, pero nasa 35. Kung ikaw ay nasa 30 pa lang or 28, mga 20 plus, hindi ka pa pwedeng mag-apply ng salary loan. Kailangan mong maka 35 pataas guys. So yan, so ito tinakpan ko na yung total amount contribution ko, kung magkano na lahat ng nahulog ko, lahat ng pinalta sa akin. Yan, nakalagay yan dyan. So yun lang guys. So may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa ating comment section sa baba, and then ibibigay ko pala yung link ng SSS na to, yung link nito kung saan nyo pwede gawin yung mga ginawa ko kanina. Nasa description lang po yung link. So guys, then sa mga gustong mag-apply ng salary loan, abangan nyo po yung next na video kong ilalabas. So hanggang dito lang guys.
maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Good luck sa inyo and stay safe, and I love you guys. Bye!